Nanginginig ang mga kamay ni Rika habang hawak ang tray ng kape at juice. Ang ingay ng mga pasahero sa flight 714 na, ang pag-iyak ng isang sanggol sa bandang likod, at ang bahagyang paggalaw ng eroplano ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang ika-4 niyang flight ngayong araw, at kahit gaano pa siya kapagod, kailangan niyang panatilihin ang kanyang ngiti, ang kanyang profesionalismo. Okay lang yan, Rika, bulong niya sa sarili, habang pilit na pinipigilan ang antok na gumagapang. Ang bawat flight ay isang hakbang papalapit sa pagtupad ng kanyang pangarap para sa kanyang pamilya, ang magandang kinabukasan na pinangako niya sa kanyang yumaong ama, si Don Mateo. Miss, I need your immediate attention, isang matigas na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Rika. Nakaupo sa first class section, malapit sa bintana, ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Matikas ang tindig, matalim ang tingin at tila walang pasensya. Si Attorney Jared Monteclaro, ang sikat na abogado na kilala sa kanyang pagiging dominante sa korte at ngayon, ay nasa harapan niya. Napansin ni Rika na nakabukas ang bintana nito kahit na pinagbabawal habang lumilipad. Sir, I'm sorry, pero bawal po kaming magbukas ng bintana habang nasa ere tayo. Para po ito sa safety ng lahat, paliwanag ni Rika, kalmado ang boses. Nagkunot ang noo ni Jared. I need fresh air. I'm having a little trouble with claustrophobia. Buksan mo na lang saglit. Pero sir, delikado po talaga. May regulation po kami. Regulation? You know what, I don't care about your regulation. I'm attorney Jared Monteclaro. I can do whatever I want. Sumigaw si Jared at ang lahat ng pasahero sa first class ay napatingin sa kanila. Sir, please po, kalma lang po tayo. Kung gusto niyo po, I can offer you cold compress o kaya po ay isang basong tubig. Pagmamakaawa ni Rika, sinusubukan pa ring maging profesional. Ayoko ng malamig na compress. Gusto ko ng fresh air. O kaya, ibaba mo na lang ang eroplano. Galit na galit si Jared at kinuha niya ang kanyang cellphone. I'm recording this, miss. Your rude behavior, your airline's disregard for passenger welfare. Everything. See you in court. Napanganga si Rika. Ito ang pinakamasamang pasahero na naranasan niya sa kanyang buong karera. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa inis, ngunit wala siyang magawa. Hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng cabin, may isang pasaherong nagre-record din ng buong insidente gamit ang kanyang cellphone. Nang dumating sila sa Ninoy Aquino International Airport, kaagad na iniwan ni Jared ang eroplano nang walang anumang paliwanag. Si Rika naman ay agad na pinatawag sa opisina ng airline director. Rika, ano ba ang nangyari? Ang video mo at ni Atty. Monteclaro ay viral na. Nagkakaproblema na tayo sa ICC, sabi ng kanyang supervisor, halos sumisigaw. Sir, hindi ko po kasalanan. Si Atty. Monteclaro po ang nagwala. Sinubukan ko lang pong ipatupad ang regulation ng kumpanya, paliwanag ni Rika. Pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, ang mukha ni Rika at Jared ay nasa front page ng lahat ng pahayagan at nangunguna sa balita. Air hostess at abogado, nagpang-abot sa air. Flight 714 na skandal, legal battle o bagong pag-ibig. Ang mga headlines ay tila gumagaya sa kanyang lalamunan. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang trabaho, ang lahat ng pinaghihirapan niya para sa kanyang pamilya, ay tila guguho na. Sa opisina ng Monteclaro Law Firm, nagpupulong ang mga partners ng kumpanya. Naroon din si Atty. Clara Ramirez, ang matalik na kaibigan at confidant ni Jared. Jared, we need to fix this, sabi ng kanyang managing partner. Malaki ang impact sa firm. Kailangan nating linisin ang pangalan mo. Naintindihan ko, sagot ni Jared, ang kanyang boses ay matigas ngunit may bahid ng pagod. May plano na kami ni Clara. May isa kaming solusyon, sirs, sabi ni Clara, ang kanyang mukha ay seryoso. Upang matigil ang lahat ng espekulasyon at upang maibalik ang tiwala ng publiko, may isa kaming iminumungkahi. Lumingon si Clara kay Jared at pagkatapos ay sa mga partners. Isang arranged marriage. Sa pagitan ni Atty. Jared Monteclaro at ni Ms. Rika Salazar. Gulat na gulat ang lahat.
Lumingon si Jared kay Clara, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ngunit nakita niya ang matigas na determinasyon sa mukha ng kanyang kaibigan. Ang ideya ay katawa-tawa, isang bagay na para lang sa mga pelikula. Ngunit sa sitwasyon nila, tila ito ang tanging paraan. Sumang-ayon ang mga partners, walang ibang pagpipilian. Matapos ang pulong, kaagad na ipinatawag si Rika sa isang private office sa law firm. Nakaupo si Jared sa isang upuan, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang buong silid ay may mabigat na kapaligiran. Pumasok si Rika, matigas ang tindig, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Pinatawag niyo daw po ako, Atty. Monteclaro. Diretsahan na tayo, Di Salazar, panimula ni Jed. Dahil sa skandal na nangyari, nasisira ang pangalan ng firm ko at ang iyong kumpanya. May solusyon ako at kailangan mong pumayag dito. Inilahad ni Jared ang kontrata. Isang kasal. Sa pagitan nilang dalawa. Para sa imahe ng kanilang mga kumpanya at para matapos na ang issue. Napakunot ang noo ni Rika. Kasal. Sa inyo. Attorney. Monteclaro, hindi po ito makatarungan. Makatarungan? Bakit, Diel Salazar, akala mo ba ginusto ko ito, giit ni Jed? Kung hindi ka sana nagmatigas, at sumunod ka na lang sa simple kong request, hindi sana tayo aabot sa ganito. Naramdaman ni Rika ang isang hapdi sa kanyang dibdib. May mga bagay siyang gustong sabihin, mga paliwanag na gustong ibigay, ngunit pinili niyang manahimik. Ang tingin ni Jared ay puno ng galit at pagkasuklam. Alam niyang wala siyang laban. Kung hindi siya pumayag, mawawala ang kanyang trabaho, at masisira ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. Pumapayag ako, sabi ni Rika sa wakas. Ang kanyang boses ay mababa, halos pabulong. Mabuti, tugon ni Jared, walang emosyon. Basahin mo ang kontrata. At pirmahan. Ang kasal ay ginanap ng madalian, malayo sa mata ng publiko. Walang ingranding selebrasyon, walang pamilya ni Jared, tanging si Atty. Clara Ramirez at ilang opisyal ng firm at airline lamang ang nandoon bilang saksi. Hawak ni Rika ang kamay ni Jared sa harap ng officiating officer, at naramdaman niya ang lamig ng kanyang palad. Hindi ito ang kasal na pinangarap niya. Ito ay isang negosyo. Isang kontrata. Pagkatapos ng seremonya, umuwi sila sa isang kondo ngunit na inihanda ng firm ni Jared. Malalim na ang gabi. Bawat hakbang ni Rika sa loob ng kondo ay tila may kasamang pagdududa at pagsisisi. Tiningnan niya si Jared na nakatayo malapit sa pinto, matigas ang ekspresyon. Huwag kang mag-aalala, Atty. Monteclaro, sabi ni Rika, ang kanyang boses ay matalim at puno ng babala. Isa lang itong kontrata. Wala kang karapatang pumasok sa tunay kong buhay. Naglakad siya papalayo patungo sa silid na inihanda para sa kanya, iniwan si Jared sa sala, sa pag-asang hindi na nila kailangang mag-usap pa. Nakatayo si Jared sa sala ng kondo, nakatingin sa saradong pinto ng silid ni Rika. Ang mga salita nito, isa lang itong kontrata. Wala kang karapatang pumasok sa tunay kong buhay, ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Napabuntong hininga si Jared. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay bilang asawa, isang papel na hindi niya inakala na kanyang gagampanan. Ito rin ang simula ng pakikipamuhay sa isang babaeng tila puno ng galit at pagdududa, isang babaeng sa paningin ng mundo ay kanyang kabiyak, ngunit sa loob ay isang estranghero. Ang mga sumunod na araw ay tila isang maingat na sayaw ng pag-iwas. Sa umaga, si Rika ay gumigising ng maaga, lumalabas ng kondo bago pa man magising si Jed. Kung nagkakasalubong man sila sa kusina, ilang salita lamang ang kanilang binibitawan at palaging tungkol sa mga usaping propesyonal. Si Jared naman ay nagtatago sa kanyang home office o lumalabas para mag-jogging sa parke. Para lang maiwasan ang anumang interaksyon na hindi kinakailangan. Ang kondo ay malawak at moderno, ngunit ang bawat sulok ay tila may pader na naghihiwalay sa kanila. Isang linggo matapos ang kanilang ikasal, nagdaos ang airline ng isang press conference para formal na ipahayag ang kanilang pag-iisang dibdib. Nakasuot si Rika ng isang eleganteng puting dress, at si Jared naman ay nakasuot ng isang tailored suit. Naglalakad sila papasok sa ballroom ng isang hotel, hawak kamay at nagpapanggap na masaya at nagmamahalan. Ang flash ng mga kamera ay sunod-sunod at ang mga reporter ay sabik na nagtatanong. Atty. Monteclaro, Di Salazar,
totoo po bang nagkaroon kayo ng matinding pagtatalo sa loob ng eroplano? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Jared kay Rika. Bago pa man makasagot si Rika, nagsalita na si Jared, ngumingiti. Ang bawat mag-asawa ay may pinagdadaanan at kami, tulad ng iba, ay nagkaroon ng misunderstanding na mabilis naming nalutas. Ang aming pag-ibig ang nagpatunay na ang lahat ay posible. Hinigpitan ni Jared ang hawak sa kamay ni Rika at naramdaman ni Rika ang pagkabigla. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit pinili niyang umiti at tumango. Sa loob ng press conference, nakita ni Jared ang iba't ibang emosyon sa mukha ni Rika, ang kaba, ang pagod, at ang determinasyon. Kahit na alam niyang nagpapanggap lang ito, humanga si Jared sa profesionalismo ni Rika sa harap ng publiko. Mayroon sa babaeng ito na higit pa sa isang simpleng flight attendant, isang lalim na nagsimula niyang tuklasin. Isang hapon, nakita ni Jared si Rika na galing sa office na may daladalang malaking box. Napansin niya ang pagod sa mga mata ni Rika. Salazar, ano po iyan? Tanong ni Jared. Mga order po ito ng mga handmade soaps at candles, sagot ni Rika, bahagyang nahihiya. Nagtatrabaho po kasi ako ng part-time para madagdagan ang pambayad sa tuition ng mga kapatid ko. Kailangan po kasi naming magtipid, lalo na ngayong nag-asawa na ako at wala ng trabaho. Naramdaman ni Jared ang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na nagtatrabaho rin si Rika sa gabi. Rika, hindi mo naman kailangan gawin yan. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Hindi, Atty. Monteclaro, sagot ni Rika, matigas ang boses. Ang kontrata natin ay para sa kasal lang. Hindi ka obligado na suportahan ang pamilya ko. Kaya ko ang sarili ko. At naglakad si Rika papalayo, iniwan si Jared na maihalo-halong emosyon. Sa mga sumunod na araw, lihim na tinulungan ni Jared si Rika. Nakipag-ugnayan siya sa isang online store na nagbebenta ng mga handmade products at ipinasok niya ang mga produkto ni Rika doon. Gumamit din siya ng connections para magkaroon ng mga bagong order si Rika nang hindi nalalaman ni Rika. Alam niyang hindi ito gusto ni Rika, ngunit pakiramdam niya ay obligasyon niya itong gawin. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan kasama ang pamilya ni Rika, ang kanyang ina at dalawang nakababatang kapatid, si Clara at ang kanyang anak, narinig ni Jared si Rika na nagkukwento tungkol sa kanyang ama, si Don Mateo. Namimiss ko na talaga si Daddy, sabi ni Rika, ang kanyang boses ay malungkot. Siya ang nagturo sa akin na lumaban na huwag sumuko. Sabi niya, kahit gaano kahirap ang buhay, Rika, huwag kang titigil sa paglipad. Ipagpatuloy mo lang ang pangarap mo para sa pamilya natin. Nakikinig si Jared at naramdaman niya ang sakit sa puso ni Rika. Ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang panlabas na tigas, ay puno ng pagmamahal para sa kanyang pamilya at may malaking gunitain sa kanyang yumaong ama. Nais niyang lumapit, sabihin sa kanya na hindi siya nag-iisa, ngunit paano? Ang mga lihim na kanyang kinikimkim ay isang pader sa pagitan nila. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-iisa si Jared sa sala, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Nag-alinlangan si Jared, ngunit sinagot din hello. Atty. Monteclaro, hindi mo na maitatago ang nakaraan. Malapit na ang oras ng katotohanan. Ang boses ay malalim at maihalong pagbabanta. Nagpadala ito ng isang larawan. Isang lumang larawan niya, nakasuot ng suit, habang nakikipagkamay kay Alfred Corpus sa harap ng korte. Sa tabi ng larawan, ang headline ng isang lumang pahayagan, Monteclaro Law Firm, nagwagi sa kaso laban sa Salazar Shipping Line. Nanginginig ang mga kamay ni Jed. Ang anino ng nakaraan. Hindi na ito isang simpleng alaala. Ito ay isang paalala na mayroon pang taong nakakaalam ng katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kung paano siya, si Jared Monteclaro, ay naging instrumento sa pagkawasak ng pamilya Salazar. Ang katotohanan na maaari ding sumira sa pamilyang kasisimula pa lang niyang buuin. Napansin ni Rika ang unti-unting pagbabago kay Jared. Mula ng gabing iyon na narinig niya ang may bumubulabog sa nakaraan nito, tila mas naging malalim ang iniisip nito. Madalas itong balisa, ngunit sa tuwing tatanungin niya, palagi itong umiiwas. Hindi na ito ang Jared Monteclaro na nakilala niya sa eroplano, ang matigas at walang pakundangan. Ngayon, nakikita niya ang isang taong may pinapasan, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang makaramdam ng pag-aalala si Rika para dito.
Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang kanilang ipagkukunwari sa harap ng publiko. Tuwing may events ang Monteclaro Law Firm o ang airline, lagi silang magkasama, hawak kamay at nagpapanggap na masaya. Sa isang charity gala na dinaluhan nila, napansin ni Rica ang isang matandang negosyante na matagal nang nakatitig sa kanya at sa huli ay lumapit para makipag-usap. Salazar, ang ganda-ganda niyo po ngayong gabi, sabi ng negosyante na tila mailabis na interes. Bago pa man makasagot si Rica, lumapit na si Jared, inilagay ang kamay sa bewang ni Rica at bahagyang ngumiti. Salamat, sir. Ang asawa ko po talaga ay ang pinakamaganda sa lahat, lalo na kung kasama ako. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Rica ang init ng kamay ni Jared sa kanyang bewang. Nagulat siya, ngunit pinili niyang magkunwari at mumiti ng bahagya. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Jed. Nang makaalis ang matandang negosyante, sumulyap si Rica kay Jed. Anong ginagawa mo? Bulong niya, may halong pagkainis at pagkalito. Trabaho lang, Din Salazar, sagot ni Jed, at sumilay ang isang kakaibang ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na tila may halong panunukso. Hindi ba't dapat nating panindigan ang ating kontrata? Sa sandaling iyon, may naramdaman si Rica na kakaiba. Isang hapdi sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Isang pakiramdam na tila may kung anong nagbabago sa kanilang relasyon. Isang araw, nakatanggap si Rica ng isang notice mula sa korte. May problema sa lupain ng kanilang pamilya, isang lumang kaso na tila muling binubuksan. Nalilito si Rica at kaagad na kumonsulta sa isang abogado, ngunit tila napakasalimuot ng kaso. Naramdaman ni Rica ang pagdududa at takot. Ang lupaing iyon ang huling natitira sa kanila mula sa kanilang ama. Lihim na nalaman ni Jared ang tungkol sa problema ni Rica. Naramdaman niya ang matinding pag-aalala para sa kanya. Kahit na alam niyang hindi ito ang kanyang obligasyon, nagpasya si Jared na tumulong. Hindi niya sinabi kay Rica, ngunit nagbigay siya ng mga legal advice sa abogado ni Rica, nagtuturo ng mga loopholes at mga estratehiya na maaaring gamitin. Nang magtagumpay ang kaso at ang lupain ay nanatili sa kanila, labis ang pasasalamat ni Rica. Paano nangyari iyon? Sobrang komplikado ng kaso, tanong ni Rica sa kanyang abogado. May isang abogado po kasing tumulong, ma'am. Hindi po niya gustong magpakilala, pero malaki po ang naitulong niya sa atin, sagot ng abogado. May kutob si Rica. Alam niyang si Jared iyon. Sa gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, lumapit si Jared. Rica, ayos ka lang ba? Salamat, Jared, sabi ni Rica na may bahagyang ngiti. Salamat sa pagtulong sa akin. Alam kong ikaw iyon. Hindi umimik si Jared, ngunit sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang gumuho ang pader sa pagitan nila. Isang gabi, matapos ang isang late night flight, pagod na pagod si Rica. Dumiretso siya sa kondo at nadatnan niya si Jared na nagtatrabaho pa rin sa home office. Ang tagal mo, sabi ni Jared. Nag-alala ako. Nagulat si Rica. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon mula kay Jared. Naramdaman niya ang lamig sa labas ng kanyang katawan, ngunit ang init sa kanyang puso. Maraming salamat, bulong niya. Sa gabing iyon, sa gitna ng pagod at emosyon, nagkalapit sila. Hindi pinlano, hindi inaasahan. Ang isang haplos ay naging isang halik. Ang bawat pagdududa ay unti-unting nawala. Ang kanilang kasal sa kontrata ay tila nabura at napalitan ng isang bagay na mas totoo, mas malalim. Lumipas ang ilang linggo. Napansin ni Rica ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang nakakaramdam ng pagkahilo at lumaki ang kanyang gana sa pagkain. Nag-aalala siya. May kung anong nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang hapon, pumunta siya sa kanyang doktor. Matapos ang ilang pagsusuri, umupo ang doktor sa harap ni Rica, ngumiti. Salazar, may magandang balita ako para sa iyo. Ano po iyon, doktora? Tanong ni Rica, kinakabahan. Buntis ka, Rica. Halos 2 buwan na. Parang may pumutok na bomba sa tainga ni Rica. Buntis? Siya. Sa gitna ng lahat ng ito. Paano? Hindi niya inaasahan ito. Ang kanyang isip ay kaagad na lumipad kay Jed. Ang kontrata. Ang kanyang plano. Ang lahat ay tila nagiba. May halo ng takot at hindi maipaliwanag na saya ang kanyang naramdaman.
Pag-uwi ni Rika sa kondo, dumiretso siya sa kanyang silid. Nakaupo siya sa kanyang kama, hawak ang ultrasound result na ibinigay ng doktor. Ang maliit na imahe sa papel, ang maliit na tuldok na iyon, ay tila naglalaman ng lahat ng kanyang kinabukasan. Ito ay isang bunga ng isang di inaasahang paglapit, isang bunga na magpapabago sa lahat. Narinig ni Rika ang tunog ng pinto na bumukas. Pumasok si Jared, mukhang pagod mula sa trabaho. Rika! Nandito ka pala, sabi ni Jared, napansin ang kanyang pagkabalisa. Lumapit siya, nag-aalala. May problema ba? Dahan-dahan, inabot ni Rika ang ultrasound result kay Jared. Hawak niya ito at tiningnan ang litrato. Nagulat ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang mukha, nakita ni Rika ang lahat ng emosyon, pagkabigla, pagkalito, at pagkatapos ay isang malalim na pag-aalala. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rika, may kumatok sa pintuan. Ang kanyang ina at dalawang kapatid ay nakatayo doon, may dala-dalang hapunan. Rika, bakit kayo hindi pa kumakain? Tanong ng kanyang ina, at nakita nila ang ultrasound result sa kamay ni Jared. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Nakatingin si Jared kay Rika, ang ultrasound result ay nasa kanyang kamay habang nakatayo sa harap ng pamilya nito na puno ng pagtataka. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi lang sa gulat, kundi sa isang kakaibang halo ng takot at responsibilidad. Sa isang iglap, ang kanilang kontratang kasal ay naging isang pamilya, at ang pamilyang iyon ay may karugtong na buhay. Jared, buntis ako, muling bulong ni Rika, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila humihingi ng tugon. Lumapit ang ina ni Rika, si Aling Elena, at kinuha ang ultrasound result mula sa kamay ni Jared. Buntis ka, anak? Totoo ba ito? Ang kanyang boses ay maihalo ng gulat at saya. Ang dalawang kapatid ni Rika, sina Maya at Paolo, ay lumapit din na hindi pa lubos na naiintindihan ang sitwasyon. Opo, inay, sagot ni Rika, at unti-unting lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Saya. Takot. Pagkalito. Niyakap ni Jared si Rika at tiningnan si Aling Elena. Opo, tita. Tutupo. Kami po ni Rika, magkakaroon po kami ng anak. Sa kabila ng kaguluhan, naramdaman ni Jared ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang bata. Anak niya. Nagdesisyon silang ilihim muna ang pagbubuntis ni Rika mula sa publiko at sa board ng airline at law firm hanggang sa maging handa sila. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang buhay sa kondo. Mas nagkalapit sina Rika at Jared. Hindi na sila dalawang estranghero na nakatira sa iisang bubong, kundi dalawang taong naghahanda para sa isang bagong buhay. Nag-aalala si Jared sa bawat maliit na bagay, ang pagkain ni Rika, ang kanyang pahinga. Sinubukan niyang maging perpektong ama at asawa, kahit pa ang kanilang relasyon ay nagsimula sa isang kontrata. Nakita niya ang pagbabago kay Rika, mula sa pagiging isang matigas at seryosong flight attendant na pinagpapanggap na asawa, naging mas malambot at mas mapagmahal siya. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa pagbubuntis at pagiging ama, at madalas siyang nakikipag-usap kay Aling Elena para humingi ng payo. Nang ipanganak si Daniela, ang kanilang panganay, pakiramdam ni Jared ay nabuo ang kanyang mundo. Ang maliit na sanggol na iyon, ang kanyang mga mata na tila may pag-asa, ay nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Ang unang beses na hawakan niya si Daniela, naramdaman niya ang isang pagmamahal na hindi niya inakala na naroroon sa kanyang puso. Ito ang pinakamakapangyarihang emosyon na kanyang naramdaman. Pagkalipas ng ilang taon, sinundan pa ni Gabriel at Isabel si Daniela. 3 anak. 3 anghel na nagpuno ng pag-ibig at ingay sa kanilang tahanan. Ang kanilang kontratang kasal ay tuluyan ng naging isang pamilya. Isang pamilya na hindi niya inakala na magkakaroon siya. Sa harap ng publiko, sila ay ang perpektong pamilya, at sa loob ng kanilang tahanan, sila ay totoo. Ang ngiti ni Rika ay naging mas totoo, at ang mga halik niya kay Jared ay hindi na bahagi ng kontrata. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, may isang anino na patuloy na bumubulabog kay Jared. Ang panaginip tungkol sa pagbagsak ng barko ng Salazar Shipping Line, ang tinig ni Alfred Corpus na nag-uutos sa kanya, at ang pagtatago ng katotohanan. Hindi ito maiiwasan. Ang lihim tungkol sa pagpanao ni Don Mateo Salazar. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat,
Palihim na nag-aaral si Jared ng mga lumang reports at documents ng kaso ng Salazar Shipping Line. Nais niyang malaman kung ano talaga ang nangyari. Alam niyang may kulang sa investigasyon. Ang opisyal na report ay nagsabing human error ang sanhi ng aksidente sa barko, at bilang abogado ng kasong iyon, alam niyang hindi iyon totoo. May mali. May nagtatago ng katotohanan. Isang gabi, habang nag-i-examine siya ng isang lumang box ng mga dokumento sa opisina ng kanyang yumaong mentor, nakita ni Jared ang isang encrypted file at isang hidden email chain. Hindi ito kasama sa mga opisyal na dokumento. Ito ay nakatago sa isang backup server na nakalimutan na ng lahat. Kailangan niya ng decryption key. Ilang araw siyang nagpuyat, naghahanap ng paraan para mabuksan ang encrypted na mensaheng iyon. Nang sa wakas ay nabuksan niya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang email chain ay mula sa isang sender na may pangalang TE at recipient na si Alfred Corpus. Ang unang mensahe ay nakalagay, "Sir, naayos na po ang sistema. Hindi po ito magpapakita ng anumang anomaly sa technical inspection. Ang sabi niyo po, walang makakaalam. Hindi po ba ito delikado?" At ang sagot mula kay Alfred Corpus, "Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. At ang Salazar Shipping Line, magiging akin. Ang huling biyahe ni Don Mateo, ang magiging simula ng aking paghahari." Nanlaki ang mga mata ni Jared. Alfred Corpus. Ang dating kakompetensya ni Don Mateo at ang naging kontrobersyal na kaaway ng pamilya Salazar. Ngunit higit sa lahat, ang taong iyon ay may kaugnayan sa aksidente. Hindi lang iyon, may kasunod pang mensahe mula kay Hihi na nagpapahiwatig na may nagmanipula sa navigation system at black box ng barko. Nakasaad din sa email na si Alfred ang nag-utos sa pagkawala ng mga mahalagang saksi. Para siyang sinakluban ng langit. Ang lahat ng alam niya, ang lahat ng matagal na niyang pinaniniwalaan, ay biglang nagiba. Hindi aksidente ang nangyari kay Don Mateo. Ito ay sinadya. At hindi siya ang may kasalanan sa sinapit ni Don Mateo, ngunit naging instrumento siya sa kasinungalingan. Alfred Corpus. Bulong ni Jared, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ikaw ang may kagagawa nito. Alam niya na ang impormasyong ito ay magdudulot ng malaking gulo. Ngunit kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Rica, para sa kanyang mga anak. Ang katotohanan ang tanging makakapagpalaya sa kanila. Jared, ayos ka lang ba? Narinig ni Jared ang boses ni Rica sa likod niya, nag-aalala. Nakatayo siya doon, nakatingin sa kanya. Hindi siya makasagot, nakatingin lang sa screen ng kanyang laptop, kung saan nakikita ang mga email ni Alfred Corpus. Ang lihim na matagal niyang kinimkim ay malapit nang lumabas. Then, ako na po ang magpapatuloy sa pagsusulat ng kabanata 5 ng kwento. Nakatitig si Rica kay Jared, na nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Ang mga mata nito ay nanlalaki at puno ng pagkabigla. Ang kanyang tinig na tumawag dito ay tila hindi nito narinig. May kung anong mabigat na bumabalot sa hangin, at naramdaman ni Rica ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Alam niyang may tinatago si Jared. Ang pagbabago sa kilos nito sa mga nakaraang araw ay hindi niya napansin. Ang kanyang pagiging malalim at tahimik ay isang senyales na may bumabagabag dito, at ngayon, ang senyales na iyon ay tila nagiging isang malaking pader sa pagitan nila. Jared, ano ang nangyayari? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Tanong ni Rica, dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay sinubukang basahin ang emosyon sa mukha ni Jared, ngunit tila ito ay isang blankong pahina. Hindi pa rin umimik si Jared, nakatitig lang sa screen ng laptop. Naramdaman ni Rica ang kaba. Ito ang oras na lumabas ang katotohanan, ngunit hindi niya alam kung handa ba siya para dito. Ang nakaraan ni Jared. Ang kaso ng kanyang ama. Ang lahat ay tila konektado. Sa mga sumunod na araw, lalong naging malalim ang pag-iisip ni Jared. Hindi na ito halos kumain at madalas ay nakakulong sa home office, nagbabasa ng mga dokumento at nakikipag-usap sa phone ng pabulong. Nag-aalala si Rica. Ang pamilyang kanilang nabuo, ang kaligayahan ng kanilang mga anak, ay tila nababalot sa isang ulap ng kawalan ng katiyakan. Kasalukuyan namang may mga kakaibang pangyayari sa Salazar family. Nagsimulang makatanggap ang ina at mga kapatid ni Rica ng mga pananakot. May mga anonymous na tawag, mga liham na naglalaman ng mga salitang puno ng pagbabanta,
at mga bali-balita tungkol sa lihim sa likod ng pagkamatay ni Don Mateo Salazar na kumalat sa kanilang probinsya. Ang mga ari-arian nila ay nagsimulang magkaroon ng mga problema sa papeles na tila may sumusubok na agawin ang kanilang mana. Naramdaman ni Rica ang panganib na papalapit. Rica, natatakot ako, sabi ng kanyang ina, Aling Elena, isang gabi habang sila ay naghahapunan. May tumatawag sa akin at sinasabi na kailangan daw naming mag-ingat. Na may koneksyon daw ang pagkamatay ni Mateo sa kasal ninyo ni Jed. Napatingin si Rica kay Jed na tahimik lang na kumakain, tila walang narinig. Ang kanyang puso ay kumirot. Bakit hindi ito nagsasalita? Bakit patuloy nitong tinatago ang lahat? Isang hapon, habang naglalaro sina Daniela, Gabriel, at Isabel sa hardin ng kanilang bahay, biglang may dumating na itim na sasakyan. Bumaba mula rito si Alfred Corpus, ang lalaking kaaway ng kanyang ama, ang dating karibal sa negosyo. Matikas ang tindig at may ngisi sa kanyang labi. Rica, kumusta ka? Sabi ni Alfred, ang kanyang boses ay tila may halong pagmamalisya. Nabalitaan ko ang lahat ng nangyayari. Mukhang nahihirapan kayo sa Monteclaro Law Firm at sa mga issue sa shipping line nyo. Gusto ko lang sabihin na nandito ako para tumulong. Nagduda si Rica. Alam niyang may ibang motibo si Alfred. Salamat, Alfred, pero ayos lang po kami, sagot ni Rica, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Talaga ba? Hindi ba't ang Monteclaro Law Firm ang naging dahilan kung bakit nawala ang lahat ng inyong ari-arian noon? Umimik si Alfred at tiningnan si Jared na nasa bintana, tila sinasadya. Ang Monteclaro Law Firm. At si Achoy. Jared Monteclaro. Ang taong pinakasalan mo. Hindi mo ba nakikita, Rica? Ang lahat ay konektado. Para siyang sinabuyan ng malamig na tubig. Ang matagal nang nakalimutang sakit ay muling bumalik. Ang kaso. Ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang katotohanang si Jared, ang taong kinasal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay ang abogado ng kalaban. Ang lalaking sumira sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rica, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Alfred. Hayaan mo akong magpadala ng ilang dokumento sa iyo, Rica. Mga ebidensya na magbubukas sa iyong mga mata. Mga ebidensya na magpapatunay kung sino talaga si Jared Monteclaro. At kung sino ang totoong nagplano ng pagkamatay ng iyong ama. At pagkatapos ay sumakay na si Alfred sa kanyang sasakyan at umalis, iniwan si Rica na puno ng pagdududa. Kinagabihan, nagpadala si Alfred ng isang flash drive kay Rica. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang mga lumang pictures ni Jared, kasama ang legal team ng kalaban, nagdiriwang matapos manalo sa kaso laban sa Salazar Shipping Line. May mga documents din na nagpapakita ng mga transactions at communications ni Jared sa panahon ng kaso. Hindi niya nakita ang buong detalye, ngunit sapat na iyon para magsimula siyang maghinala. Gabi na at nagising si Jed. Nakita niya si Rica na nakaupo sa sofa, hawak ang flash drive at nakatitig sa mga pictures at documents sa screen ng kanyang laptop. Lumapit si Jed, nag-aalala. Rica, anong ginagawa mo? Jared, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rica, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Tiningnan niya si Jared, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano ang tinatago mo sa akin? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Daddy? May kinalaman ka ba sa pagkalugi ng Salazar Shipping Line? Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil pakiramdam ko, nawawala na ang lahat. Ikaw. Ang pamilya natin. Ang tiwala ko sa'yo. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Rica ay bumagsak ang kanyang mundo. Nakatitig si Jared kay Rica, ang mga mata nito ay puno ng hinanakit at luha. Ang mga salita nito, nawawala na ang lahat. Ikaw. Ang pamilya natin. Ang tiwala ko sa'yo ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Ito na. Ito ang sandali na matagal na niyang kinatatakutan. Ang oras para ibunyag ang katotohanan. Ang katotohanan na, kahit hindi siya ang direktang may kasalanan, ay naglagay pa rin sa kanya sa gitna ng trahedya ng pamilya Salazar. Rica, pakinggan mo ako, sabi ni Jared, dahan-dahang lumapit. Hindi ganoon ang nangyari. May katotohanang matagal ko nang itinago sa'yo, at ngayon, sasabihin ko na ang lahat. Umupo si Jared sa tabi ni Rica,
hinawakan ang kanyang kamay na sa simula ay nag-atubili bago nagpahawak. Kinuwento ni Jared ang lahat, ang kanyang pagiging abogado ng kabilang panig sa kaso ng Salazar Shipping Line, ang kanyang paniniwala na ang mga ebidensyang ibinigay sa kanya ay totoo, at ang pagkapanalo niya sa kaso. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang laptop at ipinakita kay Rica ang mga encrypted emails at ang email chain na nagpapatunay na si Alfred Corpuz ang nasa likod ng lahat. Ang pagmamanipula sa navigation system ng barko, ang mga peking ebidensya, at ang pagtatago ng mga saksi. Ang paggamit kay Jared bilang isang instrumento sa kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Rica habang binabasa ang mga mensahe. Ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng galit kay Jared, kundi ng pagkabigla at matinding sakit para sa katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi namatay dahil sa aksidente. Siya ay pinatay. At si Alfred Corpuz ang may kagagawan. Hindi ko alam paano nangyari ito, bulong ni Rica, halos hindi makahinga. Pinilit kong protektahan ka, Rica. Ang pamilya natin. Kaya ko itinago. Ang lahat, paliwanag ni Jared, ang kanyang boses ay puno ng paghihinayang. Pero tama ka. Hindi ko dapat itinago. Kaya ngayon, kailangan nating lumaban. Lalaban tayo para sa hustisya ng daddy mo. Lalaban tayo para sa ating pamilya. Kinabukasan, maagang dumating si Jared sa kanyang opisina. Kaagad siyang nakipag-ugnayan kay Atty. Clara Ramirez, ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan. Nang ibunyag ni Jared ang lahat ng ebidensya, nagulat si Clara. Jared, alam mo bang napakadelikado nito? Maaari itong sumira sa karir mo at sa buhay mo. Alam ko, Clara, sagot ni Jared, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit hindi ko na kayang itago ito. Para kay Rica. Para sa mga anak ko. Para sa katotohanan. Sumang-ayon si Clara na tulungan si Jared. Naisip din ni Clara na may mga kakaibang pangyayari noon sa Monteclaro Law Firm na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula silang magtrabaho. Ang unang hakbang ay hanapin si Mang Tonyo, ang dating port manager na nabanggit sa mga email ni Alfred. Matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan nila si Mang Tonyo sa isang liblib na probinsya. Sa simula, nag-atubili si Mang Tonyo na magsalita, natatakot sa banta ni Alfred Corpuz. Ngunit nang makita niya ang mga ebidensya ni Jared at marinig ang kanyang kwento, umamin din si Mang Tonyo. Si Alfred Corpuz po ang nagbayad sa akin, Atty. Monteclaro, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nanginginig. Inutusan niya akong maglagay ng isang maliit na explosive device sa makina ng barko. At inutusan niya rin akong manahimik. Sinabi niya na kung magsasalita ako, papatayin niya ang pamilya ko. Ang testimonya ni Mang Tonyo ay isang malaking hakbang sa paglabas ng katotohanan. Naghanda si Jared para sa isang formal na paghaharap. Nag-schedule siya ng isang press conference at nag-file ng mga kaso laban kay Alfred Corpuz. Alam niyang ito ang huling pagsubok. Nang araw ng press conference, napuno ang silid ng mga reporter at mga camera crew. Si Rica ay naroon din, nakaupo sa front row, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-asa. Hawak niya ang kamay ni Aling Elena, na umiiyak sa tabi niya. Umakyat si Jared sa entablado, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula ni Jared, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Narito po ako ngayon para ilantad ang isang katotohanan na matagal nang nakatago sa likod ng mga anino. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Don Mateo Salazar, ang nagtatag ng Salazar Shipping Line. Nagsimulang magsalita si Jared, isinisiwalat ang lahat. Ang kanyang papel bilang abogado sa kaso, ang pagmamanipula ni Alfred Corpuz sa mga ebidensya, ang kanyang pagiging instrumento sa kasinungalingan at ang kanyang pagtuklas sa totoong mastermind. Isinisiwalat niya ang bawat detalye ng planong pagbagsak ng barko, ang motibo ni Alfred na sakupin ang Salazar Shipping Line at ang pagtatago ng mga saksi. Ipinakita niya ang mga encrypted emails, ang testimonya ni Mang Tonyo, at ang mga forensic reports na muling sinuri. Ang lahat ay nakahanda. Nagulantang ang mga reporter. Nagkagulo ang press conference, ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Tiningnan ni Rica si Jared, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at paghanga. Ang lalaking ito, na minsan niyang kinasusuklaman, ay handang isakripisyo ang lahat para sa katotohanan.
Biglang bumukas ang likod na pinto. Pumasok si Alfred Corpus, galit na galit ang mukha. Hindi niya alam na may press conference. Nakita niya si Jared sa entablado, naglalantad ng lahat ng kanyang mga krimen. Jared! Anong kabaliwan ito? Sigaw ni Alfred, susugurin si Jared. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security guards. Lahat ng sinasabi ng abogado na iyan ay kasinungalingan. Ang totoo, siya ang utak ng lahat. At mayroon akong pruweba, sigaw ni Alfred, habang pilit na kumakawala mula sa mga security guards. Ang lahat ng mata ay nakatitig kay Alfred, nagtataka kung anong kipruweba ang sinasabi niya. Ngunit sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila naglalabas ng sarili nitong liwanag, at ang anino ni Alfred ay unti-unting lumiliit sa ilalim ng ilaw ng katotohanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Narika at Jared, isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtuklas, at huling paghahanap sa tunay na kapayapaan. Maraming salamat sa inyo, aming minamahal na mga tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong oras at puso sa kwentong ito. Bawat sandali na kasama namin kayo sa bawat kabanata, sa bawat ngiti at bawat patak ng luha, ay lubos naming pinahahalagahan. Ang paglikha ng kwento ni Narika, Jared, at ng kanilang mga anak ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat pangungusap, naramdaman ko ang bigat ng kanilang nakaraan at ang ningning ng kanilang pag-asa. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtanggap. Sa bawat karakter, ipinakita natin na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay masalimuot, puno ng mga hamon at minsan, nagsisimula sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ay tungkol sa pagtanggap, pagpapatawad, at ang tapang na harapin ang katotohanan. Umaasa akong ang kwento ni Narika at Jared ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon at sa kakayahang hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Naway matutunan nating lahat na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagtitiwala at sa pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay laging naroon kahit sa gitna ng pinakamalaking unos. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang humaplos sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling magbahagi ng inyong mga komento. Maraming salamat muli at magkita-kita tayo sa susunod na audio drama.